Mga kapatid, anong online games ang naabutan mo? Depende kung boomer, millennial o Gen Z ka. Super Mario o baka naman yung mga multong humahabol kay Pac-Man. O baka naman leveling ka na ng Battle Royale, first-person shooter at mga larong sobrang totoo ng effects. Pero ang tanong, ang mga laro nga ba ang nagpapabayolente sa tao? Noong 1940s pa lang, may mga computer game na mula sa NIM hanggang Space War. At noong 1973, lumabas ang Maze War. Isa nga po sa mga unang larong nakakonect sa mga computer. Doon, unti-unting nagsimula ang online gaming. Pagdating ng internet, abay sumabog ang industriya mula sa Super Mario, Tetris, Farmville, Candy Crush hanggang sa Counter-Strike, Dota, Roblox at Minecraft. Daan-daang milyon ang naglalaro araw-araw ng online games. Mga kapatid, walang matibay na ebidensya na nagpapakita na ang paglalaro ng violent video games ay direktang nagiging sanhi ng karahasan sa totoong buhay. Oo, pwede itong magpataas ng aggression ng isang tao. Pero ayon po sa maraming malalaking pag-aaral, iba pa rin ang pagiging agresibo sa aktual na paggawa ng krimen. Sa madaling salita, hindi dahil may baril sa laro, magiging kriminal na agad ang manlalaro. Mas malaking factor pa rin ang mental health, pamilya at iba pang problemang pinagdaraanan ng isang tao. Higit po sa laro, mas dapat tignan ang kwento ng manlalaro. Yan po ang ating K-Alaman. K-Okay. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang K-Alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.